Yon, what's up mga tropa? So may tanggap tayo dito ngayon. Aerox. Kalampag ng gilid mga tropa. Ito ang naging problema niyan. Sa transmission gear mga tropa. Ito. Yung gearings natin dito. So ito yung tinanggal ko na gear niyan mga tropa. Yung bearing. Ito yung bearing niya mga tropa. So hindi lang masyadong pakinig. Pero ayan o, pag kinalog mo siya, ang lakas ng kalog niya. Ayan, tumatagilid na. So nagpalit na rin si customer natin ito mga tropa. Ayan. Yung axle. Kasi nangyari, kaya siya nagpalit ng axle, palagi na lang nalolostred yung tornilyo niya dito mga tropa. Dulo. So tapos maingay lagi yung panggilid niya. So bago naman lahat nung nakalagay. So ito na yung mga setup ng panggilid niya. Ayan. So all goods naman lahat. Ayan. Pati yung flyball niya, ayan, okay naman. Ang naging problema lagi niya, maingay yung panggilid niya. Tapos lagi na lang kumakalog yung sa clutch bell niya. Lagi na lang natatanggal yung nut niya dito sa bell. Itong sa axle ng transmission. Ito buo to kasi bago. So ito, pakita ko sa inyo yung lumang axle niya. Saan ba yan? Ito mga tropa. Ayan. Ito yung lumang axle niya sa transmission gear. Dito wala tayong problema sa side na to. Papunta dun sa mga transmission bearing. Dito nagka-problema. Kung mapapansin nyo, yung last sa dulo niya, yung tatlong thread, ayan o, yung wait, labo. Ayan. Ito, yung tatlong thread sa dulo niya, ayan o, halos maputi na. Ubos na yan, na flat na. So kahit magpalit siya ng nut, nung hindi pa raw ganito yung thread niya, okay pa, nagpapalit siya ng nut, nalolos thread pa rin. Unang bumibigay yung nut hanggang sa pang-apat na palit niya, or pangalawa yatang palit, ito inaabot na rito. Kasi pag nakalagay yung axle dito mga tropa, so kalog yung bearing niya, hindi continuous na umiikot lang siya. So, may clearance siya ng left and right, sumasayaw. Yan yung isa sa possible na naging problema, kaya maingay din yung panggilid niya. Kahit bago naman lahat yung panggilid. So, dito umiingay pa rin. Tapos itong bearing, basag yung transmission bearing niya. So, dito siya nakalagay mga tropa. Ito, ang lakas ng kalog niyan. Tapos dito mga tropa, pagbaklas natin ng brake shoe niya, ito yung brake shoe. So may natira naman. Ito yung isang spring. Ayan o. So halos napilipit na, tapos naputol na yung naka-curve sa kanya. So isa na lang. So maghanap tayo ng pwedeng ilagay natin na yung mga pinagpalitan naman tayo dyan na goods pa, na ganitong spring. Baka makakita tayo, yung lalagay natin. Ito yung gilid niya. Yung dalawang bearing dito, okay pa to, walang problema. So goods na goods pa to mga tropa. Ayan yung gear oil niya, oh, maayos pa. So yun nga lang naging problema, yung bearing niya dito sa transmission, sa may nakalagay sa axle, saka yung mismong axle niya napupunta doon sa torque drive natin, yung pinaka thread niya lagi naglo-loose kasi medyo loose thread na nga yung dulo ng thread. Tapos yun din yung pinagmumula ng ingay. Yan, ito naman yung kabuuan ng transmission natin. Yan.
Wala naman naging problema dyan. Okay naman yan mga tropa. Goods na goods naman yan. So linisin ko lang to bago ko ibalik. Ay nagtataka si customer bakit lagi maingay yung panggilid niya. Eh bago naman yung mga pan-CVT niya. So hindi napapansin, ito pala yung naging cause ng ingay dito. Yung bearing niya basag na. So yung mga tropa, yun. Pagka magpapacheck kayo ng panggilid, pacheck nyo na rin yung mga axle nito sa transmission bearing niya, transmission gear nyo. Kung okay pa yung axle, kung walang kalog, makikita nyo naman yan pag kinalog nyo rito mga tropa. Tsaka dito, yung axle dito. So may clearance yan, kakalog siya konti lang. Ramdam nyo naman yung tamang clearance lang ng kalog niya. So pag medyo malakas-lakas yung kalog, matik yun, check nyo na yung bearing. Gaya nung nangyari dito na basag nga yung bearing. Ito yung bearing yan. So basag to pag nakalagay rito mga tropa. So talagang malakas yung kalog. Ayan. Ayan o. So pagka tinanggal mo siya, ayan, pag kinalog mo siya, ang lakas. Talagang ang lakas ng kalog ng bearing, basag na basag na. So ayan, diretsong CVT cleaning na. Ayan. Malinis na to mga tropa. So sasalpak na lang natin. Ito, bumili tayo ng bagong genuine na bearing. So baka may magtanong na naman kung anong size. Yan mga tropa yung part number. Yeah. Check nyo na lang part number. Ito yung bago. So yan. Mga tropa. Labo. So yung number niya 6204 mga tropa. Yeah. 6204 T6. Yan yung pinaka number ng bearing niya. So ito bago ito. Ito na yung box na kasama niya. Ito na rin yung part number. 254Y1 93306 254Y1 para dito sa Aerox. So bubuhin ko lang mga tropa. So wala tayong taga hawak ngayon, taga video. So update ko kayo, sasalpa ko lang bago natin paandarin.